So ayan, what up mga ka-Uzi? So, good morning. And papakita ko lang pala sa inyo yung aking bat cave. Pasensya na mga ka-Uzi dito na sa lobby ng bahay namin. So ito yung pang rewind. Pang rewind ng coil. So ayan. So dito lang yung sinasalang yung wire sa likod. And ito yung pang control ng tension. Ayan. Ayan, dito ko siya ilalagay. Papaikutin siya. Ito yung guide. Ayan, naka-set up din yung mga gamit natin sa taas. Ayan. Ito yung mga caliper natin and protractor pangkuha ng angle. So ayan, yung mga drill bits. Mga drill bits natin, saka iba't ibang size ng file. Yan yung drill. Ano lang siya. Kumbaga, hindi pa talaga siya yung drill press na heavy duty. Yan, bumili lang tayo ng handle para kahit pa paano medyo stable siya. And yan. Sa gilid, ito yung noteboard natin bilang ng rewind. So yan. So later on, papakita ko mga ka-Uzi sa inyo yung pagre-rewind kung paano to gumagana. And also so yun, ito yung itsura ng frame. Yan. Ongoing ko siyang kinakat ngayon. Yan. Manually natin siya kinakat. So ayan, may mga markup na yan. Kung saan bubutasan and kung saan siya lalagay. Ito yung gamit natin na hacksaw wire. Maganda siya, hindi masyado maingay, tahimik. Ganyan. So yun, magnifying glass pa tayo rito. Minsan kasi nagdudugtong tayo ng wire para makita maganda yung hinang niya. So yan mga ka-Uzi, ito yung ongoing natin. So kulang pa siya ng magnetic loop, armature bar, tsaka yung parang dito vice para pang connector dun sa hand grip. Ito pala yung mga nire-rewind ko na coil. Yan. Ito yung bagong project. Yan, ongoing to, prototype. Then, so lahat ng yan, dito lang yung nire-rewind mga ka-Uzi. Handmade lang din yan. Yan, dalawang size lang ang ginagamit ko. Ito yung bago, 24 gauge. Tapos doon sa nano coil, ito yung ginagamit ko, 26. So ito yung first process sa paggawa ng coil. So nagdi-drill muna tayo dito ng mga bilog, circle sheet, acrylic sheet. So apat yung wala na ito, we need 4 at least. Para sa isang pair na coil. So ayan, tapos natin kunin yung apat.
So next step tayo, we need to drill hole on the center. So ayan, tapos na natin siyang butasan. Next step, kailangan natin balat na sa mini grinder natin para mas maganda yung maging shape niya. So ganito na ginagawa ko dyan mga ka-Uzi. One pair at a time. Pasensya na sa background noise mga ka-Uzi. Kasi nagpa-party-party yata sa neighborhood natin. So ayan mga ka-Uzi, naibala ko na sa mini grinder. Ayan yan, papadaan natin sa file para mas maganda maging profile. So sandstone naman para mas maging fine yung mga battle scars. Whetstone pala to. Yung ka-Uzi, sorry. Let's check mga ka-Uzi. So yan, perfect circle mga ka-Uzi. So yan na. So final step, try natin dito sa backing compound. So backing compound pa. Hanggang maging polish. Para maganda maging polish niya. Kapag wala na siyang mga scars. So, let's check mga ka-Uzi. So yan. Para sa mas maganda na yung naging outcome niya. So, konting bapping lang siguro. Just sa bapping wheel. Bapping clock. Yung bapping compound let. So yun, tapos natin isang pair. Proceed na tayo sa next pair. So yun mga ka-Uzi, tapos na natin isalpak dito sa rivet nut. And nag-oversize pala tayo. Ito na yung tsura ng coil. Ayan. Fully cured na din yung super glue. Ayan. So pwede natin isalan dito sa ating manual winder. Yung super glue pala to. Yung gamit ko. And more than enough na to hold the acrylic. Matibay siya pagka fully cured. Sasalang natin siya dito sa ating manual winder.
So, yan, ganyan lang naman yan. Pagka nasa center na siya, mga ka-uzi, ilalak lang natin yung mga nut para hindi siya gagalaw. Yan, this is Justin Dewitt way of coil winding. 100% handmade. And manual made. So, each builder naman may kanya-kanyang diskarte. So, ito yung diskarte ko. And, para iwas bash tayo. May kanya-kanya naman tayo design. And approach sa pagre-rewind. So, sa American, medyo more on technical sila eh. Standard talaga. So, yun, may lock na tayo na nilalagay dito. Para hindi siya gagalaw. Lock lang natin ang plier. Yan, yun na. To keep it center, and yun. Ito. Dapat right tension lang. Hindi sobrang higpit. Para maganda yung maging rewind ng coil. Then, insert lang natin sa butas. Siyempre, dapat may pasobra. I almost forgot. Nilalagyan ko pa pala ng ganito yan. Muntik nang makalimutan before I forget. So, kuha lang tayo ng enough length. So, dito kasi yan eh. Yun, no? Siyempre, para protected yung ano natin, magnetic wire. So, yun. Masking tape. Yung tape na ginagamit ng mga pintor sa mga detailed projects. Hindi ko pala nasukat. Bigyan natin yung sukat na natin. Diameter. 21. 21 yung diameter natin. Coil. So, let's continue. Unwinding this coil. So, make sure to subscribe to support this channel. Thank you so much sa mga subscribers natin all around the world. And finally, na-monetize na tayo and tuloy-tuloy lang sa support sa channel natin. So, yan, push lang natin ng konti. Okay. So, we're good now. I find the final tension. I found already perfect tension. So, yan. Hindi naman kailangan sobrang higpit. So, yan. Smooth winding tayo mga ka-uzi. So, patience is the key. Since this one is manually winded. So, that would be the first. So, mamarka natin ito sa ating noteboard. So, yan. Ginagamitan din natin ng secret weapon.
the nail method. So yan. It would be the second pass or second wrap, as we know. So yun, tuloy-tuloy lang. Yeah. So, mas maganda kung mechanical na, pero siyempre we can't afford. So dito muna tayo, stick tayo sa DIY winding machine natin. It would be the third pass or third wrap, as we know. So medyo siksik lang natin ng konti. So that's it mga ka-Uzi. So natapos na natin yung isa. So doon na tayo sa second coil. So yan mga ka-Uzi.
So, first one, and heat shrink na lang kulang nito. So, ayan mga ka-Uzi, and tapos na natin silang lagyan ng heat shrink. So, ito yung final result ng coil winding natin for this video, and thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe.